Good evening mga ka-highway. Ayan, inaabot pa tayo ng gabi sa Trinoma Mall parking. Ayan. Time check 11:49 PM, Monday, July 6, 2026. So mga ka-highway, let's go. Uwi na tayo. So Mindanao parking area tayo. Thank you. Let there be light. So, let's go.
Gahero pag Lunis ng gabi. Ayan, nag-aayos ang NLEX ng kalsada dito. Meron tayong 266 na load mga highway. Gamit pa natin sa Friday ito. Yan mga ka-highway, 12 AM na po, 7/7 ha, July 7, 2026. Ito, paalala ni NLEX, avoid tailgating, maintain safe braking distance. Max speed sa NLEX 100, minimum naman po yung 60. Paalala po ni Highwayman, use your signal, mapa left or mapa right. Sa mga ka-highway, tayo po makikinig sa Radyo Veritas, ang Healing Mass. Ito po ay Tuesday Healing Mass.
niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilang na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, matinding na parang araw, at kakilakilabot lang tulad sa dumadalong na hukbo. O Maria, may pinagling walang sana, Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. tayo ay manalangin. O Panginoong Jesucristo, aming tagapamagitan sa Ama, pinagpagindapat italaga ang pinagpalang Birhen Maria, iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo. Buong awa mong ipagkaloob sa sino man lumalapit at sa iyo'y napaakampon, katabugin ang iyong tulong, alang-alang sa iyong ina. Siya nawa. Mga kapanalig, ako po si Monsignor Sagsalinan, At si Sister Liza Infante, ng video of Mary Financial sa Northern Philippines. sumayin niyo ang katotohanan. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas, Inforce, Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ng mga Philippine Standard Time, itong minuto makalipas sa alas 12 ng ating gabi araw na po ng Martes, ikapitaw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Pagdating nating overseas Philippine workers, pagpapalayan nating manlalakbay sa tapas ng bagong bansa, inihahan niyo mga panalig na hindi na Veritas 846 at matapos po ito ang pagpapalay ng tinulungan ang mahilig mas sa Veritas. Ang mahilig mases sa Veritas ay sumasayin nyo sa Wikang Pilipino. Lumas, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 10 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Kasama ang ating mahilig priest sa gabay ng Birheng Maria. Maaaring palay ang mga bad intentions at mga offerings para sa mabuting kalusugan, pagkabay, misa pagsasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaaring ipagpagdayan sa pamamagitan ng Facebook page, ACRB 846 o padala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo ang mga kababayan nating Pilipino. Kasama niyo ang inyong kapanalig kaibigan. Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Sumayin niyo ang katotohanan. Healing Mass sa Veritas is brought to you by JRX Express. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Handila sa mag-isa sa hapag ng Panginoon. Ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Ngayong umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig, ayon po nanayaman sa ating pangmahal sa Veritas. Pinapanalangin ng banal sa balutang ay fortune sa lahat ng intensyon para sa mga Diyos. Mga pasasalamat, karawan ng kanyang panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga nating mayapanan. Din ang mga panalangin na ating manukan si Advocate. Ngayon po ay Martes
sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na pulang panalangin ng Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan, sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami, sinagip mo sa kalipinan, ay magamit ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinabi ng Panginoon. Umilang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang buyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuspos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan ang Diyos. Kaya't ang buya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang anihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang ukay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan. Ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang magandog. Naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't ilang ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay ito, tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita, mga matang sadyang sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi mainakbang. Ang gumagawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon.
Siya ang iyong tanggalak, laging handa na tumulong. Kayo mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iningatan, ilalayo sa masa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, dinala kay Jesus isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang piping. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanyang kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabagsiya sa kanila sapat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga lagar, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magandang nilalaman natin mabuting balita at meron talagang sinisentro ang mabuting balita sa pangaral ng ating Heso Kristo. Hindi dapat natin kalimutan at ito'y pasubalian kung hindi tingnan natin maigi sapagkat ang mga salita ni Kristo ay salitang bumubungay, humuhubog sa ating buhay pananampalataya at nagbibigay sa atin ng matuwid na landas sa maganda nating kinabukasan. Bangayin natin ating mabuting balita at nang sa gayon makita natin kung ano talaga ang nilalayon ng ating Panginoon Kristo. Ang unang bahagi ito ay parang background lamang sapagkat natunghayan natin sa mabuting balita din ayon kay San Mateo kung gaano ang kapangyarihan ni Kristo, ano ang sinusukat na kapangyarihan ni Kristo na tila baga ang hampas ng alon sa nagdagat sa malakas na bagyo pinatigil ni Kristo. May kapangyarihan si Kristo upang kalabanin ang kalikasan tuwing taglay at upang hampas ng tubig na ito sa kanilang bangkang kinalulunanan ay tumahimik. Kaya nagtaka rin ng mga tao. Babangayin ng mga tao ngayon sa kanilang pagtunghay sa ating Heso Kristo hanggang saan ang kapangyarihan ni Jesus. At ito sa unang bahagi natin mabuting balita, ang piping inaalihan ng demonyo sabihin ay si Kristo din ay may ganitong kapangyarihan upang palayasin ang masamang espiritu at bumalik ang panalita ng piping inaalihan ng masamang espiritu na ito si Kristo ay may kapangyarihan laban sa mga demonyo. Kaya konting background sapagkat ang pahayag ng mabuting balita,
Ibig ba nating malaman ang kapangyarihan ni Kristo, ang panukatan at kung gaano alawak ang kanyang kapangyarihan? Hindi. Hindi ito layo ng mabuting balita upang ating tungayan. Oo, makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Pero may hinahagod para sa atin. May nilalaman ang ganitong uri ng mga ginagawa na ating Jesucristo. Kaya ikalawang background nito, kapag nangyayari ang mga bagay nito, pinapahayag ni Kristo ang kapatawaran ng gagaling sa Diyos at anong pamang sakit at karamdaman, inaalihan, sapat may kapatawaran sa mga pagkakasala ay may kaganapang mangyayari sa anumang buhay ng mga tao. Kaya binabandera pa man din, napakalaga nitong naging buhay ng ating Jesucristo, kanyang binibigyan din pa rin ang paghingi ng kapatawaran at maraming pagpapanibago ng buhay upang ang lahat na bagay ay maisaayos. Maisaayos ang alon ng dagat upang hindi ito maging simbolo palagian ng kapahamakan, kundi ang kagandahan ng buhay upang ang inaalihan ng demonyo ito patawarin sa kanyang mga kasalanan at upang maibalik ang katinuan at ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa kanya na inaalihan ng masamang espiritu at pipipa, ngunit sa pamagitan ng pagpapanibago ng buhay sa paghingi ng kapatawaran at pagpapatawad ng Diyos, may mahalagang mangyayari sa kaganapan ng buhay ng tao. Ito yung background pa rin kapag anong araw pinapahayag ito ng mabuting balita na pilit na inaalaala ng mga lagad at nakita na nga nila sa buong buhay ng ating Jesucristo ang kapatawaran ng kasalanan at pagpapanibago ng buhay ay pangunahing nilalaman ng kanyang mabuting balitang ipinapahayag sa tanan. Pero tinutumbok ni San Mateo sa kanyang panulat ng mabuting balita ang nilalayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ba ang kanyang layunin ay upang pagalingin ang lahat ng mga taong may karamdaman at magturo kapag siya mapasok sa sinagoga upang sabihin the healing power of Jesus is made known through His words and in His deeds and through the way He would dwell into the sinfulness of this world. Paano nagiging bahagi si Kristo sa kagalingan sa anumang karamdaman at kung paano naghihintaan si Kristo upang maalis anumang kadusaang dulot ng pagkakasala ng mga tao upang magpagpapanibago ng buhay na hindi mayali sa mga malagad ang kanilang ikinukwento tungkol kay Kristo nung siya nabubuhay pa ay marami marami pang naniniwala kay Kristo sa kanyang mga ginaganap na kabutihan para sa tao. God's sharing of the bounty of God's love for everyone is very important in the life of the gospel value. Kaya napakaganda, hindi po ba tatagay tinuturo ng mabuting balita ang kaganapan ng Diyos sa buhay ng taong nananaghoy ng iba't ibang mga pangailangan at tunay na tumutugon ang Diyos sa mga pangailangan ibig na makamit ng mga tao. Sapagat nakita ni Kristo ang katatayuan ng mga tao noong araw, kanilang suliranin, ang kanilang kabigatian, ang lahat ng nangyayaring may kalituhan at anong pang ninanais nila sa buhay, dito nakita ni Kristo ang maraming dapat na tumugon sa kanilang mga pangailangan. Kaya sinabit ni Kristo itong puso na ating mabuting balita, sagana nga ani, sabihin, marami ang mga tao na nananaghoy sa pagpapala ng Diyos, sa kapatawaran ng Diyos at pagkalitan ng may kapal. Ang katanungan, sino ang gaganap ng mga bagay nito pang tugunin ang kanilang mga pangailangan? Kaya sagana ang ganitong uri ng buhay, ganitong paghahangad ng mga tao para sa kalutasan ng kanilang suliranin, pagpapanibago ng kanilang buhay, upang sila'y makabangon sa banig na karamdaman,
upang sila makapagbagong buhay. Sagana ang mga bagay dito sa kalipunan ng mga tao upang sabihin ng ating Kristo, kakaunti ang mag-aani. Kakaunti ang mamamagitan sa kanila sa larangan ng paglilingkuran. Oo, kasama ito sa mga alagad na nakikinig sa mga payo at pagbibili ng ating Kristo. At habang lumalaon ng panahon, ang pagbabalik natin sa gunita na pinahayag ni Kristo ay may kahulugan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Bum bum. Upang ngayon ang mabuting balitang ipapahayag, idalangin ninyo sa may-ari ng ubasan upang pagpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ikaw ba ay tunay at tapat na tagapaglingkod ni Kristo upang maibahagi mo ang iyong buhay sa iyong kapwa? Nadara mo ba ang kapigatihan at kalungkutan ng mga tao sa iyong paligid upang ipadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila sa magitan ng iyong magting na pagtulong? Nakikita ba ang sali ng mga pagkakasalan nagdudulot ito ng pangmalawakang kapigatihan at kalungkutan ng tao? Ikaw ba ay naging instrumento upang malutas ang mga suliraning ito at maging kasangkapan ka ng Diyos sa pagpapalaganap ng aral ng mabuting balita? Upang sabihin, napakaraming mga trabaho nating gagampanin sa buhay nito na ipinahayag ng ating Kristo umpaman na inuulat sa atin hanggang sa kasalukuyan. At sa huling makatanungan, handa ka ba sa mga bagay nito sa magbahagi ka o ang gaganapin mo sa pagpagbuhay sa kalipunan ng mga kailangan na iyong pagkatila? Na ng habag at awa yan ni Kristo na kahulugan sa kanyang pusong kalooban upang ito'y maging dala-dala natin upang ganoon din dalang habag at awa din para sa ating kapwang dapat nating paglingkuran. Upang sabihin, tayo nagiging bahagi sa paghahari ng Diyos. Tayo nagiging kasangkapan upang ang paghahari ng Diyos ay mabigyang halaga at pagpapala, lalong-lalo na sa mga tao na ngailangan ng ating pagkalina. Ito ang ating papadalangin sa pagdiriwang nito na nawa maging kasangkapan ako ng Diyos sa pagpalaganap ng mabuting balita. Maging tunay nawa akong maging bahagi ng paghahari ng Diyos na may kapatawaran sa kasalanan, may pagpanibago ng buhay pagtahak sa matuwid na pamumuhay. Nawa ang banal na misang ito'y magbigay kalutasan sa ating mga suliranin, magbigay kahulugan upang hubugin ang ating buhay panampalataya sa tamang landas, sa tunay na kahulugan ng buhay na pagpapala ng may kapal, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghati ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, Padre, Laleoso at Krista at Laitong Apostolado naway makalikaya sa iba pa kung sumama sa kanila. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na
natin at gawin mo manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan. Kaya mga pakapatnubayan mo kami at handugan kami ng ibayong kalakasan upang ang buhay hindi para sa aming sarili lamang, kundi maihandog namin sa diwa na aming paglilingkod. Para pati mo kami makaganap ng aming mga tungkulin sa iyo at sa aming kapwa. Nagbibigay kahulugan upang hubugin kami sa langan ng panampalatayang maging daan upang lalong ipagtibayin ang dakilang mga gawain ito. Bigyan mo nawa itong aming mga pagdulog. Hindi namin mangyat maganap sa buhay niyo ito, Ama, sa magitan ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Amen. Diyos ang Panginoon, nayayang aking buhay at kakayanan, ito'y para lamang sa iyo. Ito'y para lamang sa iyo. Manalangin kay mga kapatid na pa'y tumating pagkahain ay maging kalugugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin mo ba ng Panginoon yung pagkahain sa iyong mga kamay sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama naming lumikha, ang pagkahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipas sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inasa namin sa pagpasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan na naming mga pangyarihan. Tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sangsinuko. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pag-ilim yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, isisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaina, at sa pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaina, at sa Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal. Yan mga ka-highway, hanggang dito na lang muna yung ating video. Thank you po sa pagsama at pakikinig sa Radio Veritas. Happy birthday po sa lahat. God bless. Thank you. Bye-bye.